Ang lalaking ito ay may kakaibang kakayahan. Lahat ng kanyang pandama ay 7 beses na mas sensitibo kaysa sa karaniwang tao. Naririnig pa nga niya ang tunog ng patak ng tubig na nahuhulog. Mas nakakatakot pa rito, hindi siya tumatanda. Sa katunayan, 400 na siyang taong gulang. Noong nakaraan, dahil sa isang aksidente sa kanilang sasakyang pangkalawakan, napunta siya rito sa mundo. Isang gabi, hindi nakatulog ang babaeng nakatira sa katabing silid. Kinuha nito ang hairdryer at kumanta ng malakas, dahilan para hindi makatulog si Minju. Tumayo siya at kumatok sa pinto ng babae, sinasabing hindi maganda ang pagkanta nito. Nabalitaan niya na si Songjin ay napag-alitan ng mga netizen ng araw na yun dahil sa pagiging bastos umano. Pag-uwi nito, gusto lang sana nitong kumanta para gamaan ang pakiramdam, ngunit pinuna pa rin ni Minju ang kanyang pag-awit. Nang makita ni Minju na namumula ang mga mata ni Songjin, tila iiyak ito, doon niya naisip na nasobrahan siya sa kanyang ginawa. Balak sana niyang humingi ng paumanhin, ngunit tinanggihan siya ni Songjin. Nakahiga si Songjin sa kama habang umiiyak at ikinukwento ang mga nangyari sa kanya. Lahat ng iyon ay malinaw na narinig ni Minju, kaya nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Ipinahayag ng media na ginamit ni Songjin ang kanyang kasikatan upang makapasok sa isang universidad, ngunit bihira itong pumasok sa klase. Dahil sa utos ng kanyang management company, napilitan siyang bumalik sa paaralan. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, siya na agad ang naging sentro ng atensyon. Tuwang-tuwa siya sa pakiramdam na napapansin ng lahat. Nagsipag-unahan ng mga estudyante na makipag-picture sa kanya. Lalo pang natuwa ang mga lalaking estudyante nang makita nila ang kanilang iniidolo. Ngunit ang mga babaeng estudyante naman ay nagsimulang husgahan ang kanyang kagandahan, dahilan para makaramdam siya ng kaba. Gusto na lamang niyang matapos agad ang klase. Matagal na hindi dumarating ang propesor hanggang sa biglang may pumasok sa silid. Laking gulat ni Songjin nang makita kung sino ito, ang kanyang kapitbahay. Nahiya siya ng husto. Ang lecture ni Minju ay nakakatawa at madaling maintindihan. Pinapatawa niya ang buong klase upang maging masaya ang lahat. Ngunit si Songjin ay nakasandal lang sa kanyang kamay at nakatulog habang nagtuturo si Minju. Pagkatapos ng klase, siya mismo ang lumapit upang batiin si Minju. Sinadya niyang magpakabait upang mapalapit dito, dahil gusto niyang maging magaan ang kondisyon para sa kanyang thesis at makakuha ng mataas na marka. Ngunit hindi natinag si Minju sa kanyang pakikitungo. Kinagabihan, nalasing si Songjin at umuwi. Hindi niya namalayang nagkamali siya ng bahay. Pagkatapos niyang ilang ulit na subukang i-type ang password ng walang resulta, bigla siyang bumigkas ng mahiwagang salita, Open Sesame. Ang paraan ng kanyang pagtaas ng 5 daliri ay nakakatawa para kay Minju. Pag-ulit niya ng Open Sesame, biglang bumukas ang pinto. Akala niya ay sumunod ang pinto sa kanyang utos. Ngunit ang totoo, si Minju ang nagbukas nito. At mula sa sandaling yun, itinuring ni Songjin na sarili na niyang tahanan ang lugar na yun. Tumayo pa si Songjin sa harap ng pinto at nakipagtalo kay Minju. Hindi niya pinansin ang mga pagtutol nito at basta nalang pumasok sa loob ng bahay. Para bang siya ang may-ari ng lugar, dumiretso siya sa sofa at agad na nakatulog ng mahimbing. Ang hindi maayos na posisyon niya habang natutulog ay nakakadiri para kay Minju. Ngunit dahil maganda ang mukha at katawan ni Songjin, bahagya itong nakaapekto sa isang tulad niyang matagal nang walang kasintahan. Kinuha niya agad ang kumot at maingat na itinakip sa kanya. Habang natutulog si Songjin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tumawag ay si Hui Qiang, isang lalaki na matagal nang nanliligaw sa kanya. Pagkatapos malaman ni Hui Qiang na si Songjin ay lasing at natutulog sa bahay ng kapitbahay, dali-dali itong pumunta sa bahay ni Minju. Pinaghinalaan niya na baka may ginawa si Minju kay Songjin, kaya hiningi niya ang telepono ng babae para tingnan. Ngunit hindi sumunod si Minju sa kanyang gusto. Habang nagtatalo sila, nagreklamo si Songjin na ginugulo nila ang kanyang tulog. Nakita ni Hui Qiang na gising na ito, kaya agad niya itong dinala pauwi. Sa sandaling yun, napansin ni Minju ang bahagyang nakalitaw na balikat ni Songjin. Ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para ayusin ang suot nito. Napatanong tuloy siya sa sarili kung bakit niya ito pinuproblema. Kinabukasan, habang naghahanda si Minju papasok sa klase, aksidente niyang nakita ang pataka ni Songjin malapit sa sofa. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito at nakita ang isang litrato sa loob, isang bagay na lubos niyang ikinagulat. Si Songjin pala ang babaeng matagal na niyang hinahanap sa loob ng 400 taon. Siya rin ang babaeng iniligtas niya 12 taon na ang nakalipas. Hindi na siya makapaghintay kaya agad siyang nagmaneho para makita ito, halos walang pakialam sa batas trapiko. Samantala, si Songjin ay nag-aayos ng sarili. Dahil sa kalasinggan kagabi, nahilo siya at gustong masuka. Hindi na niya ito napigilan kaya tumakbo siya papunta sa banyo. Doon ay aksidente niyang nakasalubong ang karibal niyang si Yunra. May halong panlalait na sinabi nitong wala siyang modo. Hindi rin nagpatalo si Songjin at sinagot ito. Hindi nagtagal, natalo si Yunra sa palitan ng salita. Dahil sa galit, tinangka niyang sampilan si Songjin, ngunit nahawakan ito ng isang kamay ni Minju.
Gusto sanang kausapin ni Minju si Songjin, ngunit patuloy ang pangungulit ni Yunra. Napatingin sa kanya si Minju at biglang nagsabog ng liwanag na sumabog ang lahat ng ilaw sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Minju ang pagkakataon upang hilahin si Songjin palayo. Hindi maintindihan ni Songjin kung bakit ginagawa yun ni Minju, kaya paulit-ulit siyang nagtatanong. Hindi ito sumagot, bagkus ay inilabas niya mula sa bulsa ang litrato. Nagtaka si Songjin kung bakit palihim na tinitingnan yun ni Minju. Ngunit sa halip na sumagot, tinanong siya nito kung sino ba talaga siya. Makalipas ang ilang gabi, nagkaroon ng regla si Songjin. Dahil sa matinding pananakit, napasigaw siya at nabulabog ang kapitbahay sa tapat, si Minju. Dahil umuwi sa probinsya ang kanyang manager, wala siyang ibang magagawa kundi pumunta mag-isa sa ospital. Kahit namumutla na siya sa sakit, pinilit pa rin niyang tapusin ang pagmi-makeup bago lumabas. Umupo siya sa harap ng salamin, tiniis ang kirot habang naglalagay ng lipstick. Nang makuntento na siya sa kanyang hitsura, saka lamang siya lumabas. Nang maramdaman ni Minju ang kaba, sinadya niyang gumawa ng eksenang parang aksidenteng pagkikita nila sa pintuan. Pagkakita ni Songjin kay Minju, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Agad niyang hiniling dito na ihatid siya sa ospital para magpatingin. Matapos ang pagsusuri, napag-alaman ng doktor na may appendicitis si Songjin. Kaya't kailangan niyang agad sumailalim sa operasyon. Nang marinig ito, labis siyang nag-alala. Iniisip niya na kung bukas ay mababalita sa mga pahayagan na dinala siya sa ospital ng isang hindi kilalang lalaki, maaaring masira ang kanyang karera. Kaya't nakiusap siya kay Minju na magpanggap na kanyang manager. Hindi nagtagal, inayos ng doktor ang ischedule ng operasyon. Noong una, balak sanang umalis ni Minju matapos nito. Ngunit pagkalayo niya ng ilang hakbang, huminto siya at bumalik upang umupo at maghintay. Malinaw na may kakaibang koneksyon si Songjin kay Minju. Sinabihan pa siya ng doktor na tulungan si Songjin na maglakad upang mas madali itong makapunta sa banyo. Habang naglalakad sila sa pasilyo, biglang bumagsak ang unang nyebe ng taon. Naalala ni Minju ang isang batang babae na kanyang nakilala mahigit 400 taon na ang nakalipas. Sa unang pagulan din ng nyebe yun ipinahayag ng batang babae ang kanyang pag-ibig sa kanya. Ngunit ang nasa isip lamang ni Songjin ay kung gaano kasarap kumain ng pritong manok at uminom ng beer habang umuulan ng nyebe. Nang marinig ito ni Minju, hindi na niya alam kung ano ang sasabihin, samantalang patuloy pa rin si Songjin sa pagsasalita tungkol sa pagkain. Humiling si Songjin na bilhan siya ni Minju ng isang libro. Ngunit ang karaniwan lamang niyang binabasa ay mga online romance novels, bagay na hindi kinatuwa ni Minju. Kinagabihan, nanaginip si Minju na naaksidente si Songjin, nadulas ito at nahulog sa tubig. Kaya kinabukasan, ginamit niya ang lihim na wika ng mga konstelasyon upang paalalahanan si Songjin na huwag sumali sa anumang aktibidad na may kinalaman sa tubig. Pagkatapos noon, palihim niyang kinuha at itinago ang high heels ni Songjin upang maiwasan ito ang aksidenteng nakita niya sa panaginip. Ngunit hindi naintindihan ni Songjin ang mabuting intensyon ni Minju. Kaya't nagpumilit pa rin siyang dumalo sa isang kasal. Doon ay muling nagkita sila ni Yunra na dumalo rin sa seremonya. Buo ang tiwala ni Yunra habang sinasabing magpapahayag siya ng malaking balita sa kasal. Sa harap ng bride, nagunahan si Songjin at Yunra sa pagpapakitang gilas, dahilan upang makaramdam ng matinding hiya ang bride. Sa kabila nito, maayos na nagpatuloy ang kasal. Ngunit nang dumaong ang bangka, napansin ng lahat na nawawala si Songjin. Napag-alaman ni Minju sa pamamagitan ng live stream na nasa kasal ito, at suot pa rin ang sapatos na itinago niya. Noong una, ayaw sanang makialam ni Minju sa buhay ng iba. Ngunit aksidente niyang napanood ang isang balita tungkol sa pagsikat ni Songjin. Nang makumpirma niyang ito nga ang batang iniligtas niya 12 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang agad na makapunta sa bangka. Pinahinto ni Minju ang oras 1 minuto bago mahulog si Songjin sa tubig. Pagkatapos ay dinala niya ito sa loob ng isang silid. Sa oras na yun, abala si HWI Kyung sa paghahanap sa bawat kwarto. Matapos ang ilang sandali, natagpuan niyang mahimbing na natutulog si Songjin sa isang silid. Kaagad niya itong ginaisang at tinulungan ang lasing na babae na makabalik sa bangka. Hindi alam ni Songjin ang matinding panganib na kanyang nalampasan paggising niya kinabukasan. Ang lalaking walang minamahal sa loob ng 400 taon ay ginamit ang kanyang kakayahang itigil ang oras upang iligtas siya mula sa pagkahulog sa tubig. Dinala niya si Songjin sa isang silid upang makapagpahinga. Habang nakatingin sa kanya, biglang may kakaibang damdaming naramdaman si Minju. Nang aalisin na niya sana ang kanyang kamay, bigla siyang niyakap ni Songjin sa leeg. Mahigit 400 taon nang nabubuhay si Minju. Ngunit iyon ang unang beses na nakadampi siya sa malambot na labi ng isang babae. Dahil dito, labis siyang kinabahan at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-daang iminulat ni Songjin ang kanyang mga mata. Nagkatinginan silang dalawa. Doon ay tinanong niya si Minju kung nababaliw na ba ito. Gustong magpaliwanag ni Minju, ngunit marahang inilapat ni Songjin ang kanyang kamay sa mga labi nito. Akala niya ay panaginip lamang ang lahat.
Maya-maya, nakatulog siya sa mga bisig ni Minju. Pag-alis ni Minju, narinig niya si Jae Kyung na inuutusan ng kanyang mga tauhan na alisin si Yunra. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang babae sa tabi ng ilog. Ang biktima ay si Yunra, ang sikat na artista. Lahat ay agad na pinaghinalaan si Songjin bilang pangunahing sospek dahil matagal na silang may alitan ni Yunra. Sa tuwing nagkikita sila, palagi silang nagtatalo. At noong araw pa mismo ng insidente, nagtalo silang muli sa kasal. Dahil dito, kumalat sa social media ang balita na si Songjin ang pumatay kay Yunra. Nagising si Songjin mula sa kanyang panaginip at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang manager. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Yunra, labis siyang nagulat. Sa labas ng kanyang bahay, nagtipon-tipon na ang maraming mamamahayag. Sinabihan siya ng kanyang manager na agad umalis upang makaiwas sa kaguluhan. Habang papalabas na sana siya, nakita niyang papasok sa elevator ang mga reporter. Sa oras na yun, biglang bumukas ang pinto ni Minju. Dahil sa sitwasyon, dali-daling pumasok si Songjin sa bahay nito upang makapagtago. Ilang sandali lang, 12 ng reporter na ang nakatambay sa harap ng bahay ni Minju. Nais sanang magpakyut ni Songjin upang payagan siyang manatili roon, ngunit nagmatigas si Minju at pinilit siyang palabasin. Ngunit nang buksan niya ang pinto at makita ang sitwasyon sa labas, lamambat ang kanyang puso at pinayagan niyang manatili muna si Songjin sa loob. Habang nasa loob, aksidenteng napunta si Songjin sa silid-aklatan at doon ay nakakita siya ng isang diary. Nakasulat doon ang mga tala ng buhay ni Minju sa loob ng 3 buwang pananatili niya sa mundo. Gamit ang kanyang kakayahan, biglang lumitaw si Minju sa tabi ni Songjin at hinila ito palabas ng silid. Nang mapag-usapan nila ang tungkol kay Yunra, napaluha si Songjin. Bagaman madalas silang magtalo ni Yunra, hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan ang ideyang saktan nito. Labis siyang nalungkot at nagsisi sa biglaang pagkawala ni Yunra. Naalala niya ang huling pagkakataon na nakita niya ito, noong nag-uusap ito kasama ang anak ng isang makapangyarihang pamilya, si Jae Kyung. Tila may relasyon ang dalawa. Sa pagkakataong yun, palihim na nakikinig si Songjin kaya nadiskubre siya ni Yunra. Ipinagyabang pa ni Yunra na ikakasal siya kay Jae Kyung. Bago umalis si Yunra, nakalimutan itong kunin ang kanyang bag na naiwan sa may lababo. Nang lumabas si Songjin dala ang bag, wala na si Yunra roon. Dahil sa sobrang pag-inom noong gabing yun, hindi na niya maalala ng malinaw kung ano ang tunay na nangyari. Lumabas sina Minju at Songjin sa pasilyo upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa tapat nila ay isang napakalaking poster ni Songjin. Ikinwento niya kay Minju na tanging mga sikat na artista lamang sa bansa ang nabibigyan ng pagkakataong makapaskil ng poster doon. Ito ang naging bunga ng 12 taon ng pagsusumikap ni Songjin. Sa tuwing may mga bagay na hindi naaayon sa kanyang kagustuhan, sapat na para sa kanya ang tumingin sa sariling ngiting nasa malaking poster upang muling bumalik ang kanyang positibong pananaw. Sa sobrang emosyon, niyakap niya si Minju sa leeg. Ngunit pinaalalahanan siya ni Minju na panatilihin ang 1 metrong distansya mula sa kanya. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Ayaw na niyang magmahal muli. Ayaw na niyang muling masaksihan ang pagkamatay ng taong kanyang minamahal sa harap mismo ng kanyang mga mata. Samantala, kabaligtaran ni Minju, mahimbing ang tulog ni Songjin. Sa gabing yun, hindi niya inisip na isa lamang siyang bisita sa bahay ni Minju. Kumain siya ng kumain at nagkalat sa loob ng bahay. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Minju nang makita niyang parang basurahan na ang kanyang sala. Para bang isa pang taong matulog doon at tuluyan na itong magiging tambakan ng basura. Nang marinig ito, buong kumpiyansang sinabi ni Songjin na ang kanyang presensya ay nagdala lamang ng bagong sigla sa bahay. Ngunit hindi niya naintindihan ang tunay na ibig sabihin ni Minju. Mula roon, nagsimula silang magtalo at nauwi ito sa pag-aaway. Eksaktong nasaksihan ito ng kaibigan ni Minju na si Sehun. Biglang natahimik ang paligid. Dahil nais itago ni Minju ang kanyang totoong pagkakakilanlan, nagsinungaling siya at sinabing si Sehun ay kanyang ama. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Habang nasa hapagkainan, pinipihit ni Minju ang isda nang biglang pigilan siya ni Songjin. Ayon dito, ang pagbaligtad ng isda sa ganoong paraan ay magdadala ng kamalasan sa mga mangingisda sa dagat. Kahit tila walang saysay ang paliwanag na yun, tahimik pa ring sumang-ayon si Minju. Kinabukasan, pag-uwi niya ng bahay, nakita niyang may nagtatanggal ng malaking poster ni Songjin. Hindi niya nagawang sabihin ito kay Songjin. Ngunit sa mismong sandaling yun, nais bigla ni Songjin na lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Upang pigilan siya, ginamit ni Minju ang kanyang espesyal na kakayahan upang basagin ang isang florera. Tumawag ang manager ni Songjin at sinabing may natagpo ang sulat ng pagpapakamatay ang kapatid ni Yunra. Nakasulat doon na may malubha siyang sakit na kanser. Nang dumating ang mga pulis upang imbestigahan, ang pinakamarami nilang narinig ay ang madalas na pag-aaway ni Yunra at Songjin. Kahit hindi si Songjin ang pumatay kay Yunra, maraming tagahanga pa rin ang naniniwalang siya ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Nang makita ni Songjin na lalo pang lumalala ang sitwasyon, nagpasya siyang huwag nang magtago.
Nais niyang magsagawa ng isang press conference upang ipahayag sa lahat na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Yunra. Dahil sa sobrang galit, nawalan siya ng kontrol sa sarili at hindi na malayang naapakan niya ang isang piraso ng basag na salamin. Agad siyang binuhat ni Minju at pinaupo sa isang upuan. Ngunit sa mga sandaling yon, nakalimutan na ni Songjin ang sakit. Lubos siyang binalot ng matinding pagkakasisi sa sarili. Hindi niya maisip kung paano pa siya mabubuhay sa mga susunod na araw kung totoong si Yunra ay namatay dahil sa kanya. Sinabi ni Minju na hindi si Songjin ang nakasama kay Yunra, kaya hindi niya kailangang mag-isip o kumilos ng padalos-dalos. Ang kailangan lamang niyang gawin ay manatili sa isang lugar at maging mahinahon. Pagkasabi nito, tumalikod si Minju at lumabas ng bahay. Ilang sandali pa, bumalik siyang may dala ng bag ng benda at antiseptic. Napansin niyang napaka-clumsy ni Songjin sa pag-aalaga sa sarili niyang sugat, kaya siya na mismo ang umupo at binalutan ito. Tahimik na pinanood ni Songjin si Minju, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos ihatid ni Minju si Songjin, napatingin siya sa bakanteng sofa at nakaramdam ng kaunting pag-iisa. Kinagabihan, habang mag-isa siyang kumakain ng hapunan, naisip niya ang sandaling pinigilan siya ni Songjin sa pagbaligtad ng isda. Bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa. Lumabas siya sa balkonahe kung saan dati silang magkasamang nagpapahangin. Napansin niyang tinanggal na ang malaking poster sa billboard. Hindi niya maiwasang mapatingin sa bahay ni Songjin at mapaisip kung nababaliw na ba siya sa kakaalala sa kanya. Pagbalik ni Songjin sa kumpanya, natuklasan niyang lahat ng brand at production team na kakooperasyon niya ay nais ng kanselahin ang kontrata. Dahil gusto niyang protektahan ang natitirang respeto sa sarili, pinuntahan niya isa-isa ang mga kumpanya upang humanap ng iba't ibang dahilan para siya mismo ang tumangging makipagtulungan. Halos tuluyang masira ng pagkamatay ni Yunra ang kanyang karera. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Natuklasan ng assistant ni Jae Kyung na nasa kamay ni Songjin ang bag ni Yunra. Sa loob nito ay may USB na lubhang makakasira kay Jae Kyung. Dahil gusto niya itong mabawi, nakipagkita siya kay Songjin sa isang underground parking lot. Nagkataon namang nadaanan ni Minju si Jae Kyung at pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Sa mga oras ding yun, lumapit ang mga pulis kay Minju dahil nakita ang kanyang anino sa lugar noong araw na namatay si Yunra sa bangka. Dahil dito, nais siyang dalhin sa investigasyon. Habang nakaupo si Minju sa loob ng police car, bigla niyang naalala ang singsing sa kamay ni Jae Kyung. Doon niya napagtanto na si Jae Kyung ang lalaking nasa yacht. Agad siyang bumaba ng sasakyan at dali-daling umuwi gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Sa kabutihang palad, dumating si Hwee Kyung upang makita si Songjin, kaya ligtas pa rin ito. Kinabukasan, nakatanggap si Songjin ng isang misteryosong kahon. Subalit nang buksan niya ito ng may pag-asa, isang dagwang litrato ang laman. Labis ang takot na naramdaman ni Songjin at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Agad siyang kumatok ng paulit-ulit sa pintuan ni Minju, ngunit kahit gaano siya tumawag, walang sumagot. Gusto sana niyang tawagan si Minju, ngunit bigla niyang naalala na wala pala siyang numero nito. Sa sandaling yon, magkahalong takot at pagkadismaya ang naramdaman ni Songjin. Naiwan siya sa labas ng pinto ni Minju na walang sagot, kaya isinulat na lang niya ang isang note at iniwan ito roon, nakikiusap na sana bumili si Minju ng cellphone para madali silang makapag-ugnayan. Nang mabasa ito ni Minju, napabuntong hininga siya. Matagal na siyang naghahanap ng babaeng yun, 400 taon na siyang naghintay. Posible kayang ang babaeng matagal niyang hinanap ay nagbalik na sa tabi niya sa ibang anyo. Kinabukasan, may nakita ring note si Songjin sa labas ng kanyang pinto. Galing ito kay Minju, at paalala lang na huwag niyang kalimutan ang final exam niya. Mag-isa siyang nagmaneho papuntang paaralan. Habang nasa daan, nakikisabay pa siya sa tugtog nang hindi namamalayan na sobrang delikado ng kanyang pagmamaneho. Hindi rin niya napansin na nakasabit pala ang bag niya sa windshield. Pagdating sa paaralan, nahirapan pa siyang iparada ng maayos ang kotse. Sa sobrang hirap niya sa pagpark, nabundol siya ng isang reporter na palihim siyang sinusundan. Di nagtagal, nagsidatingan pa ang iba pang reporters at pinaligiran siya. Alam ni Songjin na nasa alanganin siya, kaya't itinago niya ang mukha at hindi na lumabas ng kotse. Patuloy ang pagkatok ng mga reporter sa bintana, pilit siyang pinapalabas. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan, dumating si Minju, parang tagapagligtas. Sa isang pangungusap lang, nabunyag niya ang tunay na pakay ng mga reporter. Ginamit din niya ang kanyang kaalaman sa batas kaya't napilitang umatras ang lahat. Saka lamang sinabi ni Minju kay Songjin na bumaba ng kotse. Habang tinitingnan niya ang malamig ngunit matatag na lalaki sa kanyang harapan, nalambat ang puso ni Songjin. Sa tuwing nasa panganib siya, palaging lumilitaw si Minju. Sa harap ng napakaraming tao, hinawakan ni Songjin ang kamay ni Minju at sabay silang umalis sa magulong lugar. Dinala siya ni Minju sa isang museo, bagaman hindi siya interesado sa mga lumang bagay. Ngunit ngayong pagkakataon, isang hairpin ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling makita niya ito, binalot ng kalungkutan ang kanyang puso. Ngayon ay kaarawan ni Songjin.
Dinala siya ni Minju sa isang amusement park. Habang nakatingin sa Ferris wheel, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang ama. Noon, tuwing kaarawan niya, kasama niya itong sumasakay sa Ferris wheel. Ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Pagkarinig nito, hinila siya ng kasama niyang lalaki papunta sa Ferris wheel, kaya't naiwan si Minju ng mag-isa. Sa huli, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para masilip ang direksyon kung nasaan si Songjin. Naalala niya ang malungkot nitong mukha nang makita ang hairpin, at doon ay bumalik sa kanya ang alaala 400 taon na ang nakalipas. Ang babaeng sinagip ni Minju noon ay si In Huang. Bagong kasal pa lamang siya nang mamatay ang kanyang asawa. Ngunit nang isama ni Minju si In Huang pauwi sa tahanan ng kanyang ina, nalasan siya ng ibang tao. Noon, ang pagbabalik ng isang balo ay itinuturing na malas sa pamilya, ngunit sa kabila nito, hindi nagawang ipahamak ng ina ni In Huang ang sariling anak. Palihim niyang pinatakas si In Huang kasama si Minju. Magkahawak kamay silang tumakas, ngunit nahuli pa rin sila ng pamilya ng asawa ni In Huang at napilitang mapunta sa isang walang daang likuran. At dahil ayaw niyang madamay si Minju, gumawa si In Huang ng isang mabigat na desisyon. Hawak ang hairpin na minsang ibinigay ni Minju, luha ang nagpaalam si In Huang sa kanya. Noon pa man ay sinabi na ni In Huang na kapag siya'y lumaki, gusto niyang maging asawa ni Minju. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang kanyang asawa ilang sandali lamang matapos silang ikasal. Ang pagdating ni Minju ang naging liwanag sa kanyang madilim na mundo, siya ang nagbigay kay In Huang ng lakas ng loob para mabuhay muli. Sa sandaling yun, ang tanging kagustuhan ni In Huang ay mabuhay at makasama si Minju. Pagkarinig nito, hindi napigilang maiyak si Minju. Ngunit dumating ang mga sundalong humahabol sa kanila. Gusto sanang gamitin ni Minju ang kanyang espesyal na kapangyarihan upang protektahan si In Huang, pero dahil nalasan siya, hindi niya ito magawa. Nang pakawala ng mga sundalo ang isang palaso, itinapon ni In Huang ang sarili upang harangin ito at iligtas si Minju. Walang nagawa si Minju kundi panoorin si In Huang na bumagsak sa kanyang mga bisig, habang wala siyang kakayahang iligtas ito, kahit pa may kapangyarihan siya. Mula noon, sa loob ng 400 taon, pinili ni Minju na hindi na muling magmahal. Ngunit nang makilala niya si Songjin, nagising muli ang kanyang hanggarang protektahan ng isang tao. Samantala, si Hui Qiang ay naglakas loob na magsabi ng kanyang nararamdaman kay Songjin. Sinabi niyang kung hindi pa siya handa ngayong sagutin, maaari niya itong sagutin sa hinaharap. Ngunit nagpasyang si Songjin na sagutin siya agad. Sa sandaling yon, pinahinto ni Minju ang oras. Natakot siyang marinig ang sagot ni Songjin, natakot siyang baka maging asawa ito ng ibang lalaki. Pag-uwi ni Minju kinagabihan, nasalubong niya si Songjin na pumihil pa sa kanya gamit ang kanyang kamay para hindi niya mabuksan ang pinto. Nang mapansin niyang walang singsing sa daliri ni Songjin, naramdaman niyang may kakaiba. Doon lamang nalaman ni Minju na may tinanggap pala si Songjin na pagbabanta mula sa isang blackmailer, kaya't natatakot itong umuwi sa sariling bahay. Nang marinig ito ni Minju, pinayagan niya itong manatili ulit sa kanyang tirahan. Habang magkasama sila, naglabas ng sama ng loob si Songjin. 12 taon niyang pinaghirapan ang kanyang career, ngunit ngayon ay nawasak ito dahil lang sa isang walang basang chismis. Hindi rin niya alam kung tama o mali ang pagtanggi niya sa alok ni Hui Qiang. Nung gabing yun, magaan ang pakiramdam ni Minju, isang bihirang pagkakataon. Ngunit habang tinitingnan ni Songjin ang billboard na dati kanya, hindi niya mapigilan ang matinding pagkadismaya. Kinabukasan, maaga pang gumising si Minju upang bumili ng telepono. At ang unang taong tinawagan niya ay si Songjin. Simula noon, palagi na niyang tinatawagan si Minju at pinapakiusapan itong alagaan siya sa 3 beses ng pagkain bawat araw. Kahit na madalas ay kunwari siyang naiinis, palagi pa ring dinadala ni Minju ang mga paboritong pagkain ni Songjin. Isang araw, ibinigay ng manager ang isang bag kay Songjin, ang parehong bag na nakalimutan ni Yunra noong gabing yun. Habang hindi niya alam kung ano ang gagawin dito, nadulas siya at nalaglag ang bag sa sahig. Mula rito ay nalaglag ang isang USB, kaya't binuksan ito ni Songjin sa labis na kuryusidad. Sa loob ng USB ay may isang kakaibang video. Isang babaeng hindi niya kilala ang nagmamakaawa kay In Huang na tulungan siyang makatakas. Pagkatapos niyang mapakinggan ang pag-uusap, nalito si Songjin at hindi alam kung ano ang iisipin. Samantala, pinanood ni Jae Qiang ang lahat ng ito at nakita niya ng malinaw ang nilalaman. Kinagabihan, habang magkasamang kumakain ng hapunan sina Songjin at Minju, napansin ni Minju na may kakaiba sa isang teddy bear. Lumapit siya upang suriin ito at natuklasang may nakatagong kamera sa loob ng mata nito. Nang makita yon, natakot si Songjin. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan niya, may tao pa ring nagmamasid sa kanya. Habang kumukuha siya ng mga labahin sa laundry shop, nakasalubong niya ang matalik na kaibigan niyang si Songmin. Ngunit iba na ngayon si Songmin, siya na ang pinakasikat na bituin sa industriya. Mayabang niyang sinabi kay Songjin na hindi na siya ang dating supporting role. Sa isang iglap, ang 12 taong pagkakaibigan nila ay tila nabura na lang ng tadhana. Hindi makapaniwala si Songjin na ang taong itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan ay ganito pala ang tunay na ugali.
Habang palabas ng tindahan, pinagtawanan niya ang mapait na kapalaran na nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Ngunit dahil dito, nasilip niya ang tunay na pagkatao ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang malungkot siyang naglalakad palabas, biglang napansin ni Minju ang isang lalaking nakaitim sa bubong na may masamang balak. Dahil sa takot, nahimatay si Songjin. Agad na ginamit ni Minju ang kanyang espesyal na kapangyarihan upang pigilan ang salarin. Nang matapos ang pangyayari, kitang-kita ni Songjin si Minju na nakaupo lamang sa loob ng kotse, kaya't nagtaka siya kung paano ito agad nakarating upang iligtas siya. Sa harap ng kanyang mga tanong, sinabi lamang ni Minju na nagkakamali siya nang nakita. Pagkatapos noon, pumunta siya sa istasyon ng pulis upang iulat ang pangyayari. Pagkaalis ni Minju, may isang lalaki na palihim na pumasok sa silid ng ospital. Si Songjin, na walang kaalam-alam, ay unti-unting nawala ng malay. Inamin ng lalaki na siya ang nagpadala ng bagay na natanggap ni Songjin kamakailan, pero nilinaw niya na hindi siya naglagay ng surveillance camera. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaba si Minju. Ginamit niya ang kanyang kakaibang kakayahan para makapunta agad sa ospital, pero wala na si Songjin doon. Sa mga sandaling yon, nakatali si Songjin sa isang sasakyang walang preno at nasa harap lamang niya ang bangin. Habang nasa panganib, tinatawag niya ang pangalan ni Minju. Samantala, paspusang hinahanap siya ni Minju gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas, narinig niya ang tinig ni Songjin na humihingi ng saklolo. Mula sa kalangitan, lumipad si Minju at nasagip si Songjin bago pa siya tuluyang mahulog. Habang nagpapanik si Songjin, malinaw niyang nakita ang anyo ni Minju. Ngunit matapos siyang makalabas ng sasakyan, bigla na lamang nawala ang figura at wala siyang nakitang kahit sino. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Minju, pero walang sumasagot. Hindi nagtagal, dumating si Wikyang sa bangin at agad na niyakap si Songjin dahil sa matinding pag-aalala. Pagbalik nila sa ospital, muling nagpakita si Minju. Nagtanong si Songjin kung saan siya galing dahil malinaw niyang nakita si Minju sa bangin. Ngunit muling itinanggi ni Minju ang lahat. Hindi niya gustong mas lalong magkaroon ng pagtingin sa kanya ang iba, dahil batid niyang malapit na ang kanyang huling mga araw. Mas pinili niyang mag-isa kaysa iparanas kay Songjin ang sakit ng pagkawala. Habang tinitingnan ang sarili niyang sugatang kamay, napagpasyahan niyang akuin ang lahat ng mag-isa. Pag-uwi para gamutin ang sugat, narinig ni Minju ang usapan ni Songjin at Wikyang sa labas. Sa kabila nito, nakadama siya ng kaunting kapanatagan. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, muling narinig ni Minju ang sigaw ni Songjin. Magulo na ang loob ng bahay nito at halos hindi makagalaw sa takot. Dali-daling tumakbo si Minju at pinayagan na pansamantalang tumira muna si Songjin sa kanyang bahay. Napabuntong hininga si Songjin dahil sa tuwing may nangyayari sa kanya, palaging naroon si Minju upang protektahan siya. Ngunit nang makita niya ang sugat sa kamay ni Minju, nagsimula siyang maghinala. Sa huli, pinili pa rin ni Minju na magsinungaling para itago ang katotohanan. Pagsapit ng hating gabi, hindi makatulog si Songjin. Kaya dinala siya ni Minju sa kanyang pag-aaral at pinapili ng mga lumang aklat. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Songjin ay isang picture book. Humiga siya sa kama at binasa ito ng buong seryoso. Ang kanyang tinig ay marahang umalingaw sa pandinig ni Minju, na nagbigay ng matinding damdamin sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan ni Minju si Songjin na dahan-daang nakatulog, muli siyang natigatig sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan ng umaga, umalis si Minju para bumili ng seafood. Naiwan si Songjin sa bahay at naghahanap ng payong, ngunit aksidenteng natuklasan niya ang isang pares ng high heels. Pagbalik ni Minju, agad siyang tinukso ni Songjin na may kakaibang hilig. Dahil dito, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Matapos silang kumain, kusang nagalok si Songjin na siya na ang maghuhugas ng mga plato. Ngunit ilang sandali lang, nabasag niya ang isang plato. Ang tunog ng pagkabasag ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Minju, dahil ito ay isang anti-gang may higit 400 taong kasaysayan. Hindi natapos ang kanyang pagiging clumsy. Nang ipagpatuloy ni Songjin ang pagliligpit, aksidente naman niyang nabasag ang isang anti-gang mangkok. Dahil dito, labis na nagalit si Minju na halos hindi na makapagsalita. Ngunit walang pakundangan pa ring sinabi ni Songjin na papalitan na lang niya yon ng kapareho. Pagkasabi noon, ipinagpatuloy pa rin niya ang paglilinis. Hindi na nakatiis si Minju at mahigpit na niyakap si Songjin, dahil hindi niya matanggap na masira ang kanyang mga anti-gang gamit. Nagdulot ng alanganin ang biglang pagiging malapit nila. Nang mapatingin si Minju sa USB na kinuha niya mula sa bahay ni Songjin, dama niyang papalapit na ang panganib. Nang araw na yon, inimbitahan siya ni Songjin na uminom. Ngunit nang maisip ni Minju ang posibilidad na baka magamit niya ng walang ingat ang kanyang kapangyarihan kapag lasing, agad niya itong tinanggihan. Ipinahayag ni Songjin na pakiramdam niya ay masyado na siyang umaasa kay Minju, pero tila wala itong interes sa kanya. Hindi makapaniwala si Songjin na wala siyang dating kay Minju, kaya sinubukan niyang ipakita ang kanyang alindog sa loob ng 15 segundo. Sa una, nakaupo lang ng tahimik si Minju. Ngunit hindi nagtagal, siya mismo ang kusang humalik kay Songjin. Gabi na nang hindi mapakali si Songjin.
Paulit-ulit siyang nagpaikot-ikot sa higaan, hindi makatulog, at pinipilit kumbinsihin ang sarili na yun ay simpleng damdamin lamang sa pagitan ng isang lalaki at babae. Pero ni si Minju ay hindi rin nakatulog. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso hanggang sa 5 oras na ang lumipas, ramdam niyang umiinit ng husto ang kanyang buong katawan. Nanginginig siya at nakiusap pa kay Songjin na huwag lumapit sa kanya. Naguluhan si Songjin at naisip na baka parang virus siya na nagdulot ng karamdaman kay Minju. Nais niya sanang dalhin ito sa ospital, ngunit tinanggihan siya ni Minju. Dahil dito, lalong nalito si Songjin. Nagpasya siyang gamitan ng basang tuwalya para palamigin ang katawan ni Minju, pero hindi sinasadyang napaalis din siya nito. Inakala ni Songjin na nahihiya lang si Minju tungkol sa kanilang halik, kaya tinanong niya kung yun ba ang kanyang unang beses. Ngunit pinagdudahan niya rin ito dahil sa edad ni Minju ay imposibleng hindi pa ito nakaranas. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Minju dahil sa malamig na hangin. Gusto sana niyang gamitin ang kanyang kakayahan para isara ang bintana, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa halip, nakita niya na si Songjin ay natulog sa sleeping bag sa loob ng kanyang silid upang maalagan siya. Kinabukasan, dumating si Sihan para dalawin si Minju. Laking pasasalamat ni Sihan na hindi dinala ni Songjin si Minju sa ospital. Ipinaliwanag niya na kusa ring gagaling ang katawan ni Minju. Bago umalis, biniro pa ni Sihan si Songjin na huwag daran ang pagkain ni Minju. Kahit medyo nalito si Songjin sa mga sinabi ni Sihan, pumayag na lang siya at hindi na masyadong pinag-isipan. Si Minju ay isang nilalang na hindi galing sa mundo, kaya hindi siya dapat magkaroon ng kontak sa laway ng tao. Sa pagkakataong yun, itinaya ni Minju ang kanyang buhay nang halikan niya si Songjin. Pagsapit ng hating gabi, bumalik sa normal ang kalagayan ni Minju. Naupo silang dalawa at nag-usap. Inamin ni Songjin na nagustuhan niya ang lalaking minsang nagligtas sa kanya. Ngunit pinili ni Minju na huwag ipagtapat ang totoo dahil nalalabi na lamang ang wala pang 3 buwan sa kanyang buhay. Sa gitna ng pag-uusap, biglang tumawag si Jae-kyung. Agad ginamit ni Minju ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang telepono. Nasa bahay na pala ni Songjin si Jae-kyung, at nang marinig ni Minju ang kanyang tinig, agad niyang napagtanto na may masama itong balak laban kay Songjin. Dali-daling lumabas si Minju at hinaranggan si Jae-kyung. Kahit pilit pang nagtatago si Jae-kyung, alam na ni Minju ang kanyang balak mula pa noon. Sa tapat mismo ng pinto ng elevator, binalaan ni Minju si Jae-kyung na huwag gumawa ng kahit anong makakasakit kay Songjin. Ngunit walang pakialam si Jae-kyung at nagbanta pa na kung buhay pa sina Minju at Songjin, yun ay dahil wala pa siyang ginagawang aksyon. Ipinagmalaki niya ito nang hindi alam na ang kaharap niya ay isang nilalang na hindi niya kayang galawin. Nang muling bumukas ang elevator, nandoon pa rin si Minju. Hindi makapaniwala si Jae-kyung sa kanyang nakita. Muling nagbabala si Minju na kapag sinaktan niya si Songjin, may mabigat siyang kapalit. Samantala, abala si Songjin sa bahay sa pag-iimpake. Lilipat siya sa villa na inihanda ni Hwee-kyung. Nais niya sanang mag-iwan ng sulat ngunit sa huli, inisip niyang wala na yung saysay. Habang itatapon niya ang papel sa basurahan, napansin niya ang dugong benda at sirang salamin. Doon nagsimula ang kanyang pagdududa na si Minju ang tumulong sa kanya noong gabing yun. Ngunit hindi ito inamin ni Minju. Hindi rin naniwala si Songjin at ipinilit na makita ang sugat sa kanyang kamay. Nang pilit niyang tanggalin ang benda, wala nang bakas ng sugat dahil matagal na itong naghilom. Sinisi ni Minju si Songjin na dumating sa kanyang buhay at ginulo ang dati niyang katahimikan. Dahil dito, nagalit si Songjin at umalis. Ngunit nang makita niya ang pritong manok na binili ni Minju para sa kanya, nawala ang kanyang galit at bahagyang natuwa. Nang makaalis si Songjin, kinuha ni Minju ang USB na nakuha niya noon. Pagtama pa lang ng kanyang kamay dito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng isang lalaking nakahandusay sa sariling dugo. Nang buksan niya ang USB, natuklasan niya ang lihim na relasyon ni Jae-kyung at Yunra. Samantala, nagsimulang mag-inala si Jae-kyung sa tunay na pagkatao ni Minju matapos niya itong makita sa elevator. Ang dahilan kung bakit ipinakita ni Minju ang kanyang kapangyarihan ay para protektahan si Songjin laban kay Jae-kyung. Samantala, nagpadala ng mensahe si Songjin kay Minju ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Ilang sandali pa, biglang nagring ang kanyang telepono. Tumawag pala ang may-ari ng inuupahan niya para singilin siya sa renta. Doon lamang napagtanto ni Songjin na nahulog na siya sa isang krisis pinansyal. Tinanggihan siya ng bangko nang humingi siya ng credit loan. Nais niyang ibenta ang ilan sa kanyang mga bag at alahas, ngunit hindi rin siya tinanggap ng tindahan. Wala siyang nagawa kundi i-post online ang mga litrato para ibenta, ngunit ang kontak na iniwan niya ay ang numero ni Minju. Habang nasa klase, paulit-ulit na nakakatanggap ng mga mensahe si Minju. Pagsapit ng gabi, muli siyang nakatanggap ng isa pa at doon niya kinwestiyon si Songjin kung bakit inilagay nito ang kanyang numero. Hindi ito inalintana ni Songjin at imbes ay inaya siyang sumama sa kumpanya kinabukasan, dahil hindi na siya ang dating sikat na Songjin at wala na siyang kumpiyansa na humarap mag-isa. Kung matutuklasan ng mga tao sa kumpanya ang kanyang kalagayang hikahos, baka tuluyan siyang mabasag.
Kinabukasan, magkasamang nagtungo sina Songjin at Minju sa kumpanya. Kahit pa inilabas ng kinatawan ng kumpanya ang kontrata para tumangging magbayad ng kompensasyon, nanaig pa rin ang matibay na depensa ni Minju. Sa huli, nakuha ni Songjin ang mga karapatang nararapat sa kanya. Pagbalik nila, inutusan niya ang kanyang nakababatang kapatid na dalhan si Minju ng tsaa. Nag-ayos siya ng maigi at personal na kinuha ang kahon ng tsaa. Nais sana ni Songjin na samantalahin ang pagkakataon para makapunta sa bahay ni Minju, ngunit hindi inaasahang napaalis siya nito. Doon niya napagtanto na gusto na niya talaga si Minju. Kinagabihan, nakipagtagpo si Songjin kay Minju sa balkonahe. Doon niya inilahad ang nilalaman ng kanyang puso. Bagaman siya ang naunang nanukso, siya rin mismo ang tuluyang nahulog. Pinaliwanag niya na hindi siya ang tipo ng taong basta nanunukso ng iba. Nagpasalamat si Songjin kay Minju sa pag-aalaga nito sa kanya, ngunit malinaw niyang inihiwalay ang pasasalamat at tunay na damdamin. Patuloy niyang naaalala ang mga sinabi ni Minju, ang halik na ibinigay nito, at naiisip niyang baka nababaliw na siya. Kaya't direkta niyang tinanong si Minju kung sa palagay ba nito ay bagay siyang maging kasintahan. Ngunit sa biglaang pag-amin ni Songjin, nanahimik si Minju. Kahit may nararamdaman din siya, napilitan siyang itago ang damdaming yun. Upang lubusang maprotektahan si Songjin, nagpasya si Minju na ibigay ang USB sa pulisya. Ngunit sa araw ng kanilang pagkikita, wala siyang nadatnang pulis kahit gaano siya katagal maghintay. Sa tulong ng kanyang kakaibang kakayahan, natuklasan niyang may biktima sa parking lot. Pagdating niya roon, natagpuan niyang nawala ng malay ang pulis at isinasakay na sa ambulansya. Samantala, nakaupo si Jae Kyung sa loob ng kotse at mayabang na pinagmamasdan si Minju. Dahil sa galit, sinundan siya ni Minju hanggang sa gilid ng bangin at doon sila nagharap. Naglabas ng baril si Jae Kyung at itinutok kay Minju. Kasabay nito, nalagay rin sa panganib si Songjin. Habang kausap pa niya sa telepono ang kanyang kapatid, bigla siyang nanghina at muntik nang bumagsak. Pagkakita niya rito, tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan at nawala ng malay. Nalaman na bago siya nagpunta kay Minju, nakita niya ang isang estranghero na nagtatago sa madilim na bahagi sa likod ng salaming pinto. Nakatakda na itong umatake, ngunit pinilit ni Songjin na manatiling kalmado at ginamit ang husay niya sa pag-arte upang malinlang ang kriminal. Dahil dito, nakatakas siya sa panganib. Samantala, hawak pa rin ni Jae Kyung ang baril at banta kay Minju. Sa mismong sandaling pipigilan na ang gatilyo, biglang naglaho si Minju sa kanyang paningin. Lubos na nagulat si Jae Kyung nang biglang lumitaw si Minju sa kanyang likuran. Malamig na sinabi ni Minju na hindi siya kayang patayin ni Jae Kyung. At pagkasabi nito, tuluyan na naman siyang naglaho sa harap mismo ng kalaban. Galit na galit si Jae Kyung at napasigaw ng tila nawawala sa sarili. Hindi niya matanggap ang kakaibang nangyari. Habang pilit niyang tinatawag si Minju, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at agad siyang pinabagsak. Ngunit tinamaan din si Minju ng karayom na may pampamanhid. Doon niya nadiskubre na tila humihina na ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling yon, tumawag si Songjin. Nang marinig ni Minju na may estrangherong nakapasok sa kanyang bahay, agad siyang nag-alala na baka mapahamak ito. Ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan at mabilis na lumitaw sa tapat ng bahay ni Songjin. Pagkakita niyang ligtas pa rin ito, nakahinga siya ng maluwag at nawala ng malay. Si Songjin at ang kanyang kapatid na si Yoon-jae ang nagbuhat sa kanya papunta sa higuan. Ngunit nakakatakot ang sobrang baba ng temperatura ng katawan ni Minju. Naalala ni Songjin ang huling pagkakataon na nagkasakit si Minju, kaya hindi siya naglakas loob na dalhin ito sa ospital. Kinabukasan, nagising na muli si Minju at tuluyang nakarecover ng walang gamutan. Tinanggihan niya ang lahat ng mabuting intensyon ni Songjin at ipinakita ang malamig at mailap na ugali. Kahit ganoon, hindi siya sumuko. Sinabi ni Minju na kaya niyang alagaan ang sarili niya at mas mabuting unahin ni Songjin ang sariling buhay. Malalim na nasaktan si Songjin sa mga salitang yun, ngunit pinilit niyang ayusin ang kanyang pakiramdam. Palihim pa niyang sinundan si Minju sa supermarket at sinubukan pa siyang bulahin. Gayunpaman, nanatiling malamig ang ugali ni Minju. Nang magpunta si Minju upang mangisda, kusa namang sumunod si Songjin. Kahit hindi siya pinansin ni Minju sa buong biyahe, nanatili siyang masayahin at masigla. Patuloy siyang nagsalita kahit wala siyang nakukuhang tugon. Ipinaalala pa niya na minsan ay may sinabi siya kay Minju, ngunit ni sagot ay hindi niya nakuha. Buo ang pagwawalang bahala ni Minju na halos hindi makapaniwala si Songjin. Nang makapagtayo na sila ng tent sa tabi ng lawa, lubos ang saya ni Songjin. Masigla pa siyang sumayaw sa tabing tubig, iniisip na baka ito ay isang romantikong biyahe na inihanda ni Minju para sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang hilahin pabalik ni Minju at seryosong sinabing hindi niya ito gusto. Ipinaliwanag ni Minju na lahat ng ginawa niya ay dahil lamang sa awa, at ang halik ay dala lang ng kuryosidad. Kaya hiniling niyang huwag na siyang muling magpakita sa harap niya. Parang mga punyal na tumarak ang mga salitang yun sa puso ni Songjin at napaluha siya. Ngunit ramdam niya na nagsisinungaling si Minju. Marahil yun na lang ang huling lakas na kaya niyang ipakita.
Sa huli, wala siyang nagawa kundi talikuran si Minjo at umalis ng puno ng panghihinayang. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Songjin na umurong na. Pipiliin niyang iwan ng malalim ngunit hindi nasusukli ang damdamin. Subalit hindi niya alam na kailanman ay hindi binitiwan ni Minjo ang kanyang pagkahumaling sa kanya. Sa sandaling talikuran na ni Songjin si Minjo, ginamit nito ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang pahintuin ang oras. Pati ang mga nyebe na unti-unting bumabagsak mula sa langit ay biglang huminto sa kalagitnaan ng ere. Lahat ay natigil dahil sa kanilang pag-ibig. Sa sandaling yon, hinalikan ni Minjo si Songjin. Habang pauwi si Songjin na basag ang puso, nasalubong niya si HWI Kyung na sumando sa kanya. Nakita ni HWI Kyung ang mga luha ni Songjin dahil sa ibang lalaki, at doon muling nasaktan ang kanyang damdamin. Sa loob ng 15 taon, siya ay paulit-ulit na umiyak dahil sa pagtanggi ni Songjin. Sa oras na yun, naramdaman naman ni Songjin ang matinding dalamhati ni HWI Kyung. Samantala, tumawag si Minjo kay Sihan upang maglabas ng saloobin. Alam niyang ang pinakamalaking hangarin ni Songjin ay ang magkaroon ng kasintahang makakasama niya hanggang sa pagtanda. Ngunit si Minjo ay may 3 buwan na lamang upang manatili sa mundong ito. Hindi niya kayang bigyan ng pag-asa si Songjin. Unti-unti ring humihina ang kanyang kapangyarihan, at marahil ay malapit na talaga siyang mawala. Kinagabihan, labis ang nainom ni Songjin. Nang magising siya, laking hiya niya nang matuklasang tinawagan niya si Minjo ng higit sa 10 ulit at nagpadala ng napakaraming mensahe. Umabot pa siya sa puntong gumawa ng iskandalo sa tapat ng bahay nito. Samantala, habang tatawid ng kalsada si Minjo, bigla niyang tiningnan ang hawak na USB. Muling sumagi sa isip niya ang tagpo mula sa kanyang panaginip. Sa isang iglap, lumitaw ang isang itim na mamahaling kotse at sinalpok siya, dahilan upang tumilapon siya sa kalsada. Doon siya natagpuan ni Songjin. Mabilis itong nataranta at sinubukan siyang gisingin. Dahan-daang iminulat ni Minjo ang kanyang mga mata at ipinakiusap na huwag siyang dalhin sa ospital. Kaya't wala nang nagawa si Songjin kundi tawagin si Sihan upang tumulong sa bahay ni Minjo. Sa tulong ni Sihan, nakatanggap si Minjo ng kaunting gamutan. Mula nang makilala ni Minjo si Songjin, lalo pang dumalas ang kanyang mga pinsala. Hindi na matiis ni Sihan ang nakikita, kaya sinabi niya kay Songjin ang totoo na malapit nang mawala si Minjo. Pinayuhan pa niya si Songjin na isuko na ang damdamin nito para kay Minjo. Nang makita ni Songjin ang walang malay na si Minjo sa kama, labis siyang nasaktan. Ang mga nalalantang bulaklak at damo sa paligid ay tila mga masamang palatandaan. Paulit-ulit siyang naglakad sa labas ng pinto, ayaw umalis. Labis ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Minjo, at higit sa lahat, natatakot siyang tuluyang mawala ito sa kanya. Habang walang malay si Minjo, nagkaroon siya ng napakagandang panaginip. Sa panaginip na yun, magkasama sila ni Songjin araw-araw, namuhay ng simple ngunit masaya. Malaya niyang tinatanggap ang pag-ibig ni Songjin, at sabay silang tumatanda. Makalipas ang ilang araw, nakarecover muli si Minjo. Ngunit daman niyang humihina na naman ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Lubos na nag-alala si Sihan. Sa ganitong kalagayan, tiyak na malalantad ang tunay na pagkatao ni Minjo. Kaya pinayuhan niya itong ipagbili na ang kanyang bahay. Nais sanang bisitahin ni Songjin si Minjo, pero nang buksan niya ang pinto, natuklasan niyang napalitan na ang password. Kaya't wala siyang nagawa kundi ilabas ang kanyang damdamin sa harap ng kamera. Nang makita ni Minjo ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Songjin, namula rin ang kanyang mga mata. Sa sandaling yun, gusto na sana niyang tumakbo palabas at yakapin siya. Kinabukasan, hinanap ni Minjo si Jaekyung at pumayag na akuin ang lahat ng kasalanan at pagkatapos ay maglaho. Ngunit hindi na kayang saktan pa ni Jaekyung si Songjin. Napangisi siya ng malamig at pumayag. Pagbalik ni Minjo sa bahay, kusa niyang hinarap si Songjin. Nang matanggap ang balita, labis ang tuwa ni Songjin at hindi niya mapigilan ang sarili. Subalit nang humarap siya kay Minjo na nakaayos at maganda ang makeup, nanatiling malamig ang ekspresyon nito. Wala siyang pakialam, ang mahalaga lang ay makasama niya ang lalaking gusto niya. Tinanong ni Songjin kung saan niya gustong pumunta pagkalipas ng 2 buwan. Hindi siya sinagot ni Minjo. Ipinagpatuloy naman ni Songjin ang sarili niyang paniniwala na hindi siya magrereklamo kahit magkarelasyon sila ng malayo. Ang hiling lang niya ay huwag siyang iwanan. Bagamat walang ipinakitang reaksyon si Minjo, magulo ang kanyang damdamin. Hindi na niya iniisip kung gaano pa katagal ang itatagal niya sa mundo. Ang tanging nais niya ay manatiling nasa tabi ni Songjin. Kahit dito na siya mamatay, ayos lang. Muling dinala ni Minjo si Songjin sa museo. Sa harap ng isang estante, naroon ang pamilyar na hairpin. Doon, inamin ni Minjo ang lahat ng kanyang sikreto. Siya pala ang nagligtas kay Songjin 12 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan ay dahil labis na kamukha ni Songjin si In, isang babae mula pa 400 taon ang nakaraan. Dahil dito, nagkaroon ng maling akala si Minjo. Ibinunyag din ni Minjo na siya ay isang nilalang mula sa ibang planeta at matagal nang namumuhay sa mundo sa loob ng mahigit 400 taon. Hindi makapaniwala si Songjin sa kanyang narinig at humiling na ihatid na lang siya nito pauwi.
Ngunit sa sumunod na saglit, ginamit ni Minju ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang basagin ang display case. Nais niyang gamitin ang kanyang tunay na katauhan upang takutin si Songjin at layuan siya. Naalala niya ang isang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang isang tao, ngunit sa halip na pasalamatan siya, ipinahuli siya nito sa mga sundalo dahil inakala siyang isang halimaw. Nang minsang ikinwento ni Minju kay Sihan ang kanyang tunay na pagkatao, labis itong natakot at tumakbo palayo. Simula noon, hindi na niya muling sinabi sa kahit kanino ang kanyang sikreto. Ngunit ngayon, dahil gusto na niyang wakasan ang ugnayan nila ni Songjin, muli niyang ibinunyag ang lahat. Sandaling natigilan si Songjin. Pagkaraan ng ilang segundo, hinawakan niya ang braso ni Minju. Wala siyang pakialam sa tunay nitong pagkakakilanlan, ang nais lamang niyang malaman ay kung totoo bang mahal siya nito. Bahagyang nag-alinlangan si Minju, ngunit sa huli, hindi sinasadyang naitulak niya ang kamay ni Songjin at mariing tumalikod. Hindi makapaniwala si Songjin na ang lalaking minahal niya ay isang nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang naging mausisa si Songjin sa kapangyarihan ni Minju. Sa katunayan, nagbiro pa siyang ipakita nito ang kanyang kakaibang kakayahan sa publiko, kung hindi, siya mismo ang magbubunyag ng tunay nitong pagkatao sa lahat. Labis nang naistorbo si Minju kay Songjin kaya wala siyang nagawa kundi pumayag na kumain silang magkasama. Sa hapagkainan, para siyang batang puno ng kuryusidad na walang tigil sa pagtatanong. Natahimik at nawala ng magawa si Minju. Pagkatapos kumain, naglakad silang dalawa sa tabing dagat. Biglang tinanong ni Songjin kung talaga bang kamukha niya si In Huang. Hindi siya sinagot ni Minju. Nais niyang malaman kung bakit ilang ulit siyang tinulungan ni Minju. Dahil lang ba kamukha niya si In Huang? Bagamat may tunay na damdamin si Minju para kay Songjin, pinili pa rin niyang magsinungaling. Sinabi niyang lahat ay guni-guni lamang at kailanman ay hindi niya minahal si Songjin. Muli siyang tinanong ni Songjin kung wala man lang ba itong naramdaman para sa kanya, kahit sandali lang. Bagamat malinaw na ipinapakita ng kanyang iwas na tingin ng totoo, pinili pa rin niyang itanggi. Nang makita ni Minju ang unti-unting paglayo ng likod ni Songjin, labis siyang nabalisa. Mula noon, tuwing nagkakasalubong sila, hindi na ito nagkukusa pang bumati. Ibinuhos ni Songjin ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Pinilit niyang huwag gumamit ng double para sa eksena ng pagbagsak gamit ang cable. Ngunit sa mismong pagtalon niya, biglang nagkaaberya ang puli. Nawalan siya ng balanse, bumangga sa pader, at mabilis na nahulog sa lupa. Sa gitna ng panganib, mabilis na tumakbo si Wei Qiang upang siluhin siya. Dahil sa lakas ng impact, parehong nawala ng malay ang dalawa. Agad kumalat ang balita na nasaktan si Songjin habang nagsushooting. Dahil hindi na nais ni Minju na masaktan pa si Songjin, napilitan siyang tuparin ang kasunduan nila ni Jae Kyung. Nasa istasyon ng pulis si Minju at iniimbestigahan ng marinig niyang naaksidente si Songjin. Ginamit niya agad ang kanyang kakayahan para makapunta sa ospital. Nang makita niya si Songjin na hirap huminga sa kama, parang tinutusok ang kanyang puso. Bumangon ang matinding galit kay Minju. Agad siyang nag-teleport sa opisina ni Jae Kyung. Sa sobrang galit, nakaramdam ng takot si Jae Kyung. Nais nitong pindutin ang emergency bell, pero pinuwi yun ang kapangyarihan ni Minju. Agad niyang sinakal si Jae Kyung at idiniin sa pader, gustong ipadama rito ang takot sa nalalapit na kamatayan. Isang iglap lang, dinala niya si Jae Kyung sa pinakamataas na palapag. Nais niyang patayin ito gamit ang parehong paraan na ginamit laban kay Songjin. Ngunit imbes na matakot, tumawa si Jae Kyung. Narinig pala nito ang sabi-sabi na kung gagamitin ni Minju ang kanyang kapangyarihan upang pumatay, siya mismo ay mamamatay rin. Sigurado si Jae Kyung na hindi yun magagawa ni Minju. Ngunit handa si Minju na mamatay kasama si Jae Kyung. Nang handa na siyang kumilos, biglang sumigaw si Jae Kyung na kapag siya'y namatay, agad ding mamamatay si Songjin sa ospital. Inamin niyang matagal na niyang inihanda ang lahat. Lalong nag-init ang ulo ni Minju sa nakakalokong ngiti ni Jae Kyung. Mariin niyang binitiwan si Jae Kyung at hinayaang mahulog ito ng malaya. Ngunit sa huli, pinakawalan pa rin niya ito. Hindi talaga kayang ipagsapalaran ni Minju ang buhay ni Songjin. Kung mawala ng laban si Minju, wala nang makakaprotekta kay Songjin. Sa kanyang panaginip, sinabi ni Songjin sa kanyang ama na yon ang unang pagkakataon na may minahal siya ng higit pa rito. Nakilala niya ang taong gusto niyang makasama mula umaga hanggang gabi. Si Minju ang lalaking minahal ni Songjin ng lubusan. Kahit paulit-ulit siyang itinataboy at iniiwasan, hindi niya magawang umalis. Kahit sinubukan niyang kamuhian ito, alam niyang hindi niya kakayanin. Pagmulat niya, naroon ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakita. Namumula rin ang mga mata nito. Labis ang kanyang naging emosyon at agad niya itong niyakap ng mahigpit. Pinatawad na rin niya ang kanyang ama sa biglaan nitong pagkawala noon. Magkasama silang uminom ng beer at kumain ng pritong manok habang nagkukwento tungkol sa mga taon na lumipas. Samantala, buong tapang na inamin ni Minju sa pulisya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang nilalang mula sa ibang mundo. Isiniwalat din niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Yunra. Pagkatapos, ibinigay niya ang USB sa mga awtoridad at nangakong tutulungan silang hulihin si Jae Kyung.
Kinabukasan, nabigla si Minju nang makita ang balitang ikakasal daw sina Songjin at Hwi Kyung. Agad siyang nagselos. Hindi maalis sa kanyang isip si Songjin. Paulit-ulit niyang binubuksan ang cellphone, nagsusulat ng mensahe at binubura. Sa huli, naging isang simpleng, "Miss na kita," ang lahat ng nais niyang sabihin. Ngunit hindi niya magawang pindutin ang send. Habang nagdadalawang isip siya, aksidenteng naipadala ang mensahe. Sa oras na yun, papunta na si Songjin para tingnan ang kanyang cellphone. Kaya ginamit agad ni Minju ang kanyang kakayahan upang pahintuin ang oras. Kinuha niya ang telepono upang burahin ang mensahe, ngunit may password ito. Ilang ulit niyang sinubukan ngunit nabigo. Habang nakatingin sa maamong mukha ni Songjin, hindi niya namalayang hinaplos ang buhok nito. Biglang nawala ang kanyang kakayahan at muling gumalaw ang oras. Bumalik ang lahat sa normal. Nabigla si Songjin nang makita siya at kapwa sila natigilan sa katahimikan. Paalala ni Minju na may natanggap siyang mensahe. Ngunit bago pa mabasa ni Songjin, muling pinahinto ni Minju ang oras, marahang kinuha ang telepono sa kanyang kamay, at mabilis na binura ang lahat ng messages. Nang bumalik sa normal ang oras, hindi nakita ni Songjin ang mensahe. Medyo naghinala siya, ngunit agad binago ni Minju ang usapan. Sa kanyang sinabi, nabunyag na mas malinaw ang kanyang pandinig kaysa sa karaniwang tao. Naalala ni Songjin na narinig ni Minju ang lahat ng kakaibang bagay na sinasabi niya sa bahay. Dahil dito, pinagalitan niya si Minju at itinaboy palabas ng kwarto. Nang maalala ni Minju ang balitang ikakasal sina Songjin at Hwi Kyung, inisip niya ang tagpong magkasama silang masaya. Saan man siya magpunta, laging lumilitaw sa kanyang isipan ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Dahil dito, lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na sa ospital si Songjin. Habang naghahanda siya para sumali sa film crew, biglang lumitaw si Minju at nag-alok na siya na mismo ang magiging malapit na manager nito. Kahit sinabi ni Songjin na ayaw niyang sumakay sa kotse ni Minju, iba ang sinunod ng kanyang katawan. Ang dahilan ng lahat ng ito ay gusto ni Minju na bantayan at protektahan si Songjin mula kay Jae Kyung. Pagdating nila sa set, hindi pinapasok ni Songjin si Minju. Noon kasi, inamin na niya ang kanyang pag-ibig at nabigo ng labis. Ngunit ngayon, tila napakabait at maalaga si Minju, kaya lalo siyang nainis. Sa set, nakilala niya si Songmin, na nagbigay payo na dapat niyang tanggapin ang pagmamahal ni Hwi Kyung. Nang makita ni Songmin kung paano tumakbo si Hwi Kyung upang iligtas si Songjin nang walang takot sa panganib, napagtanto niyang hindi niya kayang palitan ang lugar ni Songjin sa puso ni Hwi Kyung. Pagkatapos marinig yun, nag-isip si Songjin na baka oras na para pag-isipan ang kanyang relasyon kay Hwi Kyung. Matagal siyang naghintay sa set para sa kanyang eksena, ngunit hindi ito dumating. Isang malaking artista tulad niya ay hindi pa nakaranas ng ganitong bagay. Naghintay lang siya ng malungkot sa silid pambihis, umaasang muling maibabalik ang kanyang kinang. Hanggang sa gabi, hindi pa rin siya tinawag para sa eksena. Isa-isa nang umuwi ang lahat, ngunit walang nagsabi sa kanya. Siya na lang ang naiwan sa buong set. Hindi makapaniwala si Songjin sa nangyari. Hindi niya napansin ang dinaraanan at nadulas siya, pero nasalo siya agad ni Minju. Gayunman, nagalit pa rin si Songjin at tinanong kung bakit siya hinihintay. Sinabi ni Minju na nais lamang niyang protektahan ito. Hindi alam ni Songjin kung bakit bigla na lang nagbago ang ugali ni Minju. Ni hindi rin naglakas loob si Minju na ipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Naalala ni Songjin ang mapapait na salitang sinabi nito noon nang siya ay tinanggihan. Lubos siyang nasaktan noon, ngunit ngayon, umaasta itong parang walang nangyari at sinasabing nais siyang alagaan. Sinabi ni Songjin na huli na ang lahat. Idinagdag pa niya na gaya ng kapalit kay Wang, ayaw na niyang muling makita ito sa kanyang buhay. Sa mga salitang yon, para bang mawawala na talaga sa kanya si Songjin. Dahil dito, ginamit ni Minju ang kanyang kakaibang kakayahan para sindihan ang lahat ng ilaw, at saka mahigpit niyang niyakap si Songjin. Sa sandaling yon, hindi na inisip ni Minju ang mangyayari sa hinaharap. Ang tanging nais niya ay makasama si Songjin. Yumuko siya at hinalikan ito sa labi. Isang segundo pa lang ang lumipas, itinulak siya ni Songjin nang hindi sinasadya. Nagtanong siya kung totoong gusto siya ni Minju, ngunit nag-alinlangan ito at hindi sumagot. Lubhang nadismaya si Songjin. Kahit pa kasinungalingan lamang ang marinig niya, ikatutuwa pa rin niya. Tumalikod siya at bumulong, ngunit nang muling lumingon, nakita niyang bumagsak si Minju sa sahig. Ginamit ni Songjin ang lahat ng kanyang lakas upang buhatin siya pabalik sa kotse. Napakahirap para sa kanya, ngunit nagawa niyang maipasok si Minju. Habang nagmamaneho, nagrereklamo si Songjin na napakahina ng kapangyarihan ni Minju, dahil hinalikan lang siya nito at agad nang himatay. Kahit ganon, nang makita niya ang maputlang mukha ni Minju, napuno siya ng matinding pag-aalala. Binilisan niya ang takbo at hirap na hirap siyang ihatid ito ng ligtas pauwi. Nang makarating, inakay niya si Minju papunta sa kama. Hindi niya mapigil ang tanungin kung bakit ito nawala ng malay matapos lang ang isang halik. Ilan pa bang lihim ang itinatago ni Minju? Ngunit sa sandaling yon, wala na itong lakas upang sumagot.
Muling nagtanong si Songjin kung hanggang saan ba ang kayang maging lapit nila. Imposible bang humantong pa sa higit pa pagkatapos ng halik? Sumagot si Minjo na masyado siyang maingay, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Natatakot si Songjin na baka lumaki ng may kapansanan ng magiging anak nila. Hinawakan siya ni Minjo at hinila papalapit sa kanyang bisig. Sinabi nitong sapat na namahag kanya si Songjin ng ganoon. Nahihiyang nagsabi si Songjin na bit-iwan siya, ngunit mas lalo siyang niyakap ng mahigpit. Bagamat nagkunwari siyang nahihiya, ramdam niyang kontento siya. Gayunpaman, bumulong siya na gusto niyang malaman kung ang halik ba kanina ay para sa kanya o para kay In Hyuang. Diretsyong sinabi ni Minjo na si Songjin ang hinalikan niya. Sa sagot na yon, labis na natuwa si Songjin. Pinilit pa niya itong ulitin ng ilang beses. Sa gabing yon, tuluyan ang natukoy ng dalawa ang lugar nila sa puso ng isa't isa. Kinabukasan, nadiskubre ni Injae na hindi umuwi si Songjin buong magdamag. Nang tawagan niya ito, nagsinungaling ang kanyang ate na may shooting pa siya, ngunit nahuli siyang lumalabas mula sa bahay ni Minjo. Nag-alala si Injae na baka masaktan si Songjin. Dahil dito, pinuntahan niya si Minjo. Tinanong niya kung totoong gusto nito ang kanyang ate. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng maayos, binigyan siya ni Minjo ng isang karton ng gatas bilang panunuhol. Nang makita ni Injae ang teleskopyo sa bahay, lalo siyang namangha at agad na pumabor kay Minjo. Nakalimutan na niya ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ibinahagi ni Minjo ang kanyang kaalaman tungkol sa astronomiya, at mula noon, humanga ng labis si Injae sa kanya. Ganap na nagbago ang kanyang ugali at hinaanggad niyang mas maging maunawain si Minjo sa kanyang kapatid. Pagsapit ng gabi, marahang tinawag ni Songjin si Minjo mula sa balkonahe. Ang nais niya ay tiyakin kung totoo ngang mas matindi ang pandinig nito. Ilang segundo lang, lumabas agad si Minjo. Nagtaka si Songjin, ngunit alam ni Minjo na biro lamang yon, kaya agad siyang tumalikod pabalik sa silid. Mabilis na ipinaliwanag ni Songjin na talagang miss na miss niya ito kaya siya tumawag. Papasok na sana siya sa kwarto nang biglang lumitaw si Minjo sa harap niya. Pinisil nito ang kanyang pisngi at inulit ang mga sinabi niya. Nagpatuloy sila sa kulitan sa balkonahe. Doon, tahasang ibinunyag ni Minjo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkarinig ni Songjin, ipinangako niya na mananatili siya sa tabi ni Minjo magpakailanman. Ngunit bigla niyang napagtanto na si Minjo ay mananatiling bata habang buhay, habang siya na may tatanda at mamamatay. Kinabukasan, dinala ni Minjo si Songjin sa shooting. Nang malaman niyang may eksena ng halikan, agad siyang nagselos at hiniling na gumamit ng kapalit na aktor. Para kay Songjin, masyado itong kontrolado. Ngunit kahit kakaunti lang ang kanyang mga eksena, mas masaya siya ngayon kaysa maging bida, dahil laging nasa tabi niya si Minjo upang protektahan siya. Nais ni Songjin na manatiling ganito si Minjo, palaging kasama niya. Sa set, nakatanggap siya ng panayam. Sinabi ng reporter na dapat magpasa siya ng ilang sikreto kay Songmin upang magustuhan ng lahat. Buo ang tiwala ni Songjin at sinabing sapat nang maging kasing ganda siya ng kanyang sarili. Matagal siyang naghintay hanggang sa dumating ang kanyang eksena. Ngunit sinadya ng direktor na pahirapan siya, paulit-ulit siyang pinapaikot at pinapadulas sa burol. Sa huli, ginamit din ng direktor ang unang kuha. Hindi na nakatiis si Minjo at ginamit ang kanyang kakayahan upang turuan ang leksyon ng direktor. Hating gabi na bago sumunod na eksena ni Songjin. Sa kabutihang palad, palagi siyang kasama ni Minjo. Habang naglalaro siya ng baraha kasama ang ibang miyembro ng crew, palihim na ginamit ni Minjo ang kanyang kapangyarihan upang ipapanalo siya. Sa unang pagkakataon, masaya siyang naghintay ng eksena. Naisip ni Songjin na basta't kasama niya ang taong mahal niya, handa siyang maghintay buong gabi. Sa malamig at manyebeng gabi, sumandal siya sa balikat ni Minjo at inisip ang masayang kinabukasan nilang magkasama. Nais ni Songjin na gugulin ang mga darating na araw kasama si Minjo, nagagawa sila ng mga romantikong bagay tulad ng ibang magkasintahan. Nais niyang magsuot ng singsing at damit na magkapares. Gusto rin niyang kumain sa umiikot na restaurant sa Seoul Tower at isulat ang kanilang mga pangalan sa Lock of Wishes. Nang marinig ni Minjo ang mga kahilingang yon, natahimik siya at nag-isip ng matagal. Mayroon na lang siyang isang buwan bago siya umalis sa mundong ito. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Songjin. Tanging sinabi niya na tutuparin niya lahat ng kahilingan nito sa loob ng isang buwan. Nagulat si Songjin kung bakit kailangan gawin lahat sa loob lamang ng isang buwan. Dahil sa kanyang paulit-ulit na pagtatanong, napilitang ipagtapat ni Minjo ang lahat. Isang buwan na lang at kailangan na niyang bumalik sa lugar kung saan siya isinilang. Hindi matanggap ni Songjin ang malupit na katotohanan. Mahigit 400 taon nang nabubuhay si Minjo sa mundo, ngunit bakit ngayon pa siya aalis, sa oras na sila'y umiibig? Sinabi ni Songjin na handa siyang maghintay gaano man katagal para bumalik si Minjo. Ngunit hindi niya inasahan na sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang mawawala. Kinabukasan, isang dalaga ang nagpakyut kay Minjo at hiningi ang kanyang numero. Kahit labag sa loob niya, sa huli ay hindi niya nakayanan ang matiig ang pagpupumilit ng babae. Nang sisigat na si Minjo, nagselos si Songjin at agad siyang lumapit upang paghiwalayin ang dalawa.
Pinilit niyang sabihin kay Minjo na magsalita na, kung hindi ay hindi na niya ito muling sasabihin. Pagkarinig nito, agad na hinabol ni Minjo si Songjin. Hindi maunawaan ni Songjin kung bakit kailangan niyang umalis gayong hindi pa man lang sila nakaranas ng isang normal na pagdedate. Sa kanyang pagsusumamo, nanatiling tahimik si Minjo. Labis na nadismaya si Songjin sa kanyang ugali. Nais ni Songjin na kung aalis man siya, gawin niya yun ng tahimik, at huwag nang gumawa ng anumang bagay na muling makakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sapagkat siya ang may iwan dito, sa lugar na minsang naging tahanan ni Minjo, at sa kalaunan ay mawawala. Alam ni Songjin na kasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ngunit inakala ni Minjo na yun ang totoo. Kaya sinabi niyang kung yun ang hinihiling ni Songjin, yun ang kanyang gagawin. Subalit ang tanging hangad ni Songjin ay manatili si Minjo sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan ni Songjin ang likod ni Minjo habang siya'y umaalis, napuno siya ng matinding lungkot at tahimik na lumuha. Ngunit sa huli, nagpasya rin siyang lumayo. Ang 2 taong nagmamahalan ng labis ay naghiwalay ng landas. Lubhang masama ang pakiramdam ni Minjo. Hindi siya umiinom dati, ngunit ngayon ay nalasing siya ng husto. Unti-unti na ring nawala ng kontrol ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Nagpa-on at off ang mga ilaw sa silid. Nang siya'y napabuntong hininga, biglang nawala ng kuryente ang buong gusali. Lumabas siya muli sa balkonahe. Nang makita niyang hindi si Songjin ang nasa poster, lalong sumama ang kanyang loob. Isa pang buntong hininga at lumubog sa dilim ang buong lungsod. Pagpasok ni Songjin sa silid, nadatnan niyang nakahiga at lasing si Minjo sa kanyang kama. Kung ano-anong walang saysay ang sinasabi nito. Tinanong niya kung sino ang nais nitong makasama, at binanggit nito ang kanyang pangalan. Labis ang kanyang tuwa nang marinig yon. Kinabukasan, paggising ni Minjo, siya ay lubos na nagulat. Siya ang pinakanamumuhi sa mga lasing, ngunit hindi niya akalaing darating ang araw na magiging ganoon din siya. Balak sana niyang umalis ng tahimik, ngunit nahuli siya ni Songjin. Labis siyang nahiya, lalo na't ginamit ni Songjin ang mapagbiro niyang tono upang siya ay asarin. Hindi pa nakaka-recover si Minjo nang bigla siyang halikan ni Songjin sa labi. Bago pa siya makarik, itinaboy na siya nito. Malamig na sinabi ni Songjin na nais lamang niyang iparamdam kay Minjo ang kanyang naging damdamin noon. Doon lamang naunawaan ni Minjo kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya. Sa sandaling yon, biglang pumasok ang ina ni Songjin. Kaya mabilis niyang sinabi kay Minjo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makalabas. Ngunit tila hindi ito gumagana. Ilang ulit niyang sinubukan, ngunit palaging bigo. Sa huli, napilitan siyang muling dumaan sa balkonahe. Matagal na nag-isip si Songjin at sa wakas ay nagpasya. Kahit 1 buwan lamang ang nalalabi, nais niyang lumikha ng pinakamagagandang alaala kasama si Minjo. Ipinagtapat ni Songjin ang kanyang nararamdaman kay Minjo sa pamamagitan ng pader. Nang gabing yun, bumulong siya ng lahat ng laman ng kanyang puso. Sinabi niyang hindi niya alam kung narinig ba ni Minjo o hindi, ngunit matagal na niya itong pinag-isipan. Kung hahayaan lang niyang umalis ito nang wala siyang ginawa, baka habang buhay siyang manghinayang. Kaya pumayag siyang tuparin ang sariling hiling kasama si Minjo sa loob ng 1 buwan. Sa ganitong paraan, hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon na magpatawad at magpakawala. Ngunit paano makakalimot si Minjo kay Songjin? Sinabi ni Songjin na nais niyang maglakbay kasama siya. Ilang sandali lang, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Minjo. Alam niyang narinig nito ang lahat ng kanyang sinabi. Sa elevator, kusa niyang hinawakan ang kamay nito at sumandal sa balikat niya sa buong biyahe. Labis ang kanyang pag-asa na sana huminto na ang oras sa sandaling yun. Magkasama silang nagpraktis ng mga linya sa tabi ng mainit na furry place. Nagluto rin sila ng kape. Ayaw ni Songjin na malayo kay Minjo kahit 1 segundo lamang. Kapag nawala ito kahit saglit, agad siyang naghahanap. May takot siya na baka bigla na lamang itong umalis ng tahimik. Nang makita ni Minjo ang kanyang ganitong ugali, nagpasya siyang manatili, kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Nagyakap silang dalawa sa gitna ng nyebe, at sa pagkakataong ito, hindi na sila maghihiwalay. Sa gabing yun, mahigpit silang nagyakap at nakatulog. Kinabukasan, paggising ni Songjin, nakita niyang naroon pa rin si Minjo. Napuno siya ng labis na tuwa. Hiniling niya na gamitin ni Minjo ang kanyang kapangyarihan upang buhatin siya. Sinubukan ito, ngunit nabigo. Nagreklamo si Songjin na masyado nang mahina ang kanyang kakayahan. Hindi ito tinanggap ni Minjo kaya sinubukan pa niyang ilang ulit, ngunit hindi pa rin gumana. Nang makita yon, nabahala si Songjin. Plano niyang gamitan ang sungay ng USA bilang pampalakas. Bagamat sinabi ni Minjo na kulang lang siya sa pahinga, alam niyang papalapit na ang araw ng kanyang pag-alis. Pagbalik nila sa bahay, ilang beses pa niyang sinubukan, ngunit hindi na niya magamit ang kapangyarihan gaya ng dati. Samantala, si Songjin ay abala sa kaiisip kay Minjo at walang tigil sa pagtawag ng kanyang pangalan. Alam niyang naririnig siya ni Minjo, kaya't paulit-ulit niya itong tinatawag sa loob ng silid. Balak sanang gamitin ni Minjo ang kanyang kakayahan upang puntahan si Songjin, ngunit nabigo siya. Muling nag-concentrate si Minjo at sinubukang muli, ngunit sa hindi inaasahan, napadpad siya sa gitna ng isang mataong kalsada.
Samantala, dahil hindi siya makita ni Songjin, patuloy itong tumatawag sa kanya. Wala nang nagawa si Minju kundi ang tumakbo pa uwi. Kinabukasan, nang magising siya, sinubukan muli ni Minju. Sa pagkakataong yon, bumalik na ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Nais sanang tawagan ni Minju si Songjin upang magpakitang gilas, ngunit natuklasan niyang wala ito sa bahay. Noong oras na yun, sinusukat ni Songjin ang isang magarang best-idang pangkasal. Labis ang kanyang kagustuhan na agad na makasal kay Minju. Tuwang-tuwa rin si Yoon-jae sa magiging bayaw niya. Hindi lamang nangako si Yoon-jae na tutulungan si Minju na kumbinsihin ang kanilang ina, dinala pa niya ito upang ipakilala sa kanilang ama. Naghapunan silang tatlo at marami silang nainom. Dahil sa kalasinggan, nagamit ni Minju ang kanyang kapangyarihang mag-teleport nang hindi sinasadya. Nabigla si Yoon-jae sa nakita. Ilang sandali pa, ginamit muli ni Minju ang kanyang kapangyarihan upang kumuha ng tubig. Sa pagkakataong yon, tuluyang humanga si Yoon-jae kay Minju. Siya na mismo ang naghatid kay Minju pauwi at nangakong hindi niya isisiwalat ang sikreto nito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, binanggit ni Songjin na mawawala na siya ng inuupahan. Sa katotohanan, gusto niyang ipahiwatig na nais niyang tumira na kasama si Minju. Ngunit hindi niya naunawaan ang ibig sabihin at inalok pa siya ng pera. Dahil dito, nainis si Songjin at kumain ng padabog. Nang mapansin ni Minju na hindi ito masaya, iminungkahi niyang mag-date sila sa Seoul Tower kinagabihan. Maagang naghintay si Minju sa loob ng sasakyan. Paglabas ni Songjin, inutusan siya nitong pumunta sa likuran upang kunin ang mga gamit. Inakala niyang may inihanda itong sorpresa. Ngunit nang buksan niya ang trunk, wala pala itong laman. Ang gusto lang ni Minju ay kunin ang panglinis ng windshield. Galit na ibinagsak ni Songjin ang trunk upang ilabas ang kanyang inis. Tinukso pa niya kung wala ba itong mga kamay o paa, o kung dapat ba nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, isinulat ni Songjin ang kanilang mga pangalan sa love lock at nagdasal na sana hindi na sila maghiwalay kailanman. Inutusan niya si Minju na itapon ng susi, at bagaman hindi niya naintindihan, sumunod pa rin siya. Matapos nito, nag-enjoy sila sa masasarap na pagkain sa revolving restaurant. Biglang napansin ni Songjin na may dalang bulaklak ang waiter at masigla siyang kumaway. Ngunit muli siyang nadismaya, dahil si Minju ay patuloy lang na kumakain ng steak na parang walang nangyari. Pauwi, walang tigil ang mga reklamo ni Songjin. Tinanong ni Minju kung may problema ba siya, ngunit itinanggi nito at sinabing kontento siya sa kanilang date. Pagsapit ng gabi, binuksan ni Songjin ang diary ni Minju at binasa ito. Nakasulat doon ang lahat ng alaala nila, mula nang sila ay magkakilala hanggang sa sila ay nagmahalan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng inis at sama ng loob sa puso ni Songjin. Ngunit habang lumilipas ang oras, biglang bumigat ang kanyang damdamin. Sa pagbasa niya ng huling pahina, bumuhos ang luha sa kanyang mukha. Sa sandaling yun, tuluyan ang naunawaan ni Songjin na kung pipiliin ni Minju na manatili, mabilis ding matatapos ang kanyang buhay. Doon lamang niya napagtanto kung gaano siya kasarili sa kagustuhan niyang manatili si Minju sa kanyang tabi, at kung gaano kalalim ang pagmamahal nito para sa kanya. Matagal nang inihanda ni Minju ang singsing pang-propose. Paulit-ulit pa niyang pinagpraktisan ang kanyang paghingi ng kasal sa loob ng silid. Nais sana niyang bigyan si Songjin ng sorpresa ng gabing yun, ngunit sa huling sandali ay umatras siya. Hindi kasi niya tiyak kung gaano pa siya katagal na makakasama nito. Kaya noong binuksan ni Songjin ang trunk, bigla niyang pinahinto ang oras at pinalitan ng sorpresa ng simpleng panglinis ng windshield. Matapos matuklasan ni Songjin na mauuwi sa trahedya kung pipilitin ni Minju na manatili, agad siyang nagpunta kay Sehun upang magpatunay. Sandali itong nagatubili, ngunit kalaunan ay tumangulin at nagsabing totoo nga. Isiniwalat din ni Sehun na matagal nang minahal ni Minju si Songjin, ngunit hindi lang siya nagkaroon ng lakas ng loob upang umamin. Pinasa ni Minju ang lahat ng sakit ng mag-isa, upang si Songjin ay hindi na magdusa pa. Nang malaman niya ang katotohanan, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, nakahanap si Hwee Kyung ng ebidensya na si Jae Kyung ang pumatay sa kanyang kapatid. Nakipagtulungan siya kay Minju upang ilantad ang krimen. Ibinigay nila si Jae Kyung sa pulisya, kasama ang kanyang sekretaryong naging katuwang sa mga kasamaan. Hindi na nakapagsinungaling si Jae Kyung sa harap ng malinaw na ebidensya, at inakala ng lahat na doon na matatapos ang lahat. Ngunit laking gulat ng lahat nang ngumiti ng kasamaan si Jae Kyung. Ginamit pala niya ang pangalan ni Minju upang ipatawag si Songjin sa isang restaurant. Ipinadala niya ang isang bote ng alak na may lason, at ipinakuha ang cellphone ni Songjin. Nang malaman ito, itinapon ni Minju si Jae Kyung sa gitna ng maraming tao at, hindi alintana na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mag-teleport papunta sa restaurant. Ngunit huli na, nainom na ni Songjin ang alak. Nang tatayo na sana siya, bigla siyang nawala ng malay. Sa harap ng maraming tao, ginamit ni Minju ang kanyang kapangyarihan upang dalhin si Songjin diretso sa ospital. Ngunit wala raw ng doktor sa mga oras na yun. Galit na kinwestiyon ni Minju ang mga nurse, desperado na maisalba si Songjin.
Hindi na niya inalintana ang kanyang tunay na katauhan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hugasan ang tiyan ni Song Jin. Mabuti na lamang at kaunti lang ang nainom niyang lason kaya naligtas ang kanyang buhay. Ngunit agad ding pinalibutan ng maraming mamamahayag ang dalawa. Hindi nagustuhan ni Song Jin ang maingay at masikip na eksena, kaya't hiniling niyang dalhin siya ni Minju sa isang lugar na walang tao. Sa isang iglap, nawala silang dalawa sa harap ng lahat at lumipat sa isang maliit at liblib na isla. Sa isla, silang dalawa lamang ang naroon. Kahit magulo ang mundo sa labas, nanatiling payapa ang mundong kanilang kinalalagyan. Ipinahayag ni Song Jin na kung maninirahan si Minju sa planetang ito, nais din niyang manatili rito. Kung aalis naman siya, handa rin siyang sumama kahit saan. Ang taos-pusong pag-amin ni Song Jin ay labis na nakaantig kay Minju. Dahil natatakot siyang biglang maglaho ito, buong tapang niyang sinabi ang laman ng kanyang puso. Kahit may balik pa ang panahon, pipiliin pa rin niyang mahalin si Minju tulad ngayon. Pagkatapos nito, naghapunan silang magkasama. Pinag-usapan nila kung ilang anak ang nais magkaroon sa hinaharap. Maraming litrato ang kinuha ni Song Jin upang minggitan ang bawat alaala nila ni Minju. Kinagabihan, nagsindi sila ng bonfire at magkatabing umupo sa tabing dagat. Umawit si Minju ng isang awitin ng pag-ibig, at umalingaw-ngaw ang malinaw niyang tinig sa ilalim ng kalangitan. Inilabas ni Minju ang matagal na niyang inihandang singsing. Lumuhad siya at nag-alok ng kasal. Bagaman hindi yun ang randing proposal, sapat na para kay Song Jin na kasama niya ang kanyang minamahal. Napaluha siya sa tuwa dahil iyon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit dumating din ang oras na kailangan nilang harapin ang realidad. Nais ni Song Jin na bumalik si Minju sa lugar na kanyang pinagmulan. Ngunit buuang pas siya ni Minju na manatili sa tabi niya. Gayon din si Song Jin na nagsabing kung mamamatay si Minju sa kanyang piling, hindi na rin siya mabubuhay mag-isa sa mundong ito. Para sa kanya, sapat nang malaman na buhay pa si Minju saan man siya naroroon. Ang pag-ibig ng dalawang tao ay hindi kailangang magtagal hanggang sa pagtanda. Sapat na ang kaalaman na ligtas at payapa ang isa't isa. Kinagabihan, hindi sila makatulog. Pinag-usapan nila ang tungkol sa buhay at kamatayan. Mahigit 400 taon ang naninirahan si Minju sa lupa, kaya nasaksihan na niya ang napakaraming permanenteng pamamaalam. Alam niya na walang sinuman ang mabubuhay ng walang hanggan. Ang pinakamahalaga ay ang proseso ng pamumuhay. Kahit pa nakatakda na ang wakas, handa siyang isuko ang lahat kapalit ng panandali ang kasiyahang ito. Kinabukasan, ginamit ni Minju ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang ihatid si Song Jin pauwi. Nang bigla silang lumitaw sa harap ng mga magulang ni Song Jin, parehong nagulat ang mga ito. Doon lamang sila naniwala na totoong ang may kapangyarihan si Minju. Matapos noon, buong puso ring ipinahayag ni Song Jin sa kanyang ina na si Minju ang tanging taong tunay niyang minamahal. At siya lamang ang nakapagpatibok ng kanyang puso. Dahil sa katigasan ng loob ng anak, hindi na nagtanong pa ang ina. Sa halip, naghanda ito ng masaganang pagkain para sa buong pamilya. Iyon ang unang pagkakataon na naranasan ni Minju ang init ng isang sama-samang selo-selong pampamilya. Ngunit ang masasayang sandali ay laging panandalian. Sa loob lamang ng wala pang isang linggo, dumating na ang araw na kailangan ng umalis ni Minju. Sa lugar na yon, habang naghuhugas ng mukha si Minju, bigla siyang nagdugo ng ilong. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang pagkawala. Sa pagod, bumagsak si Minju sa kama. Matagal na pinindot ni Song Jin ang doorbell, ngunit hindi pa rin nagbukas si Minju ng pinto. Nang makapasok siya sa bahay, napansin niyang unti-unting nalalanta ang mga halaman. Doon niya naisip na maaaring nasa panganib si Minju. Nang makita ni Song Jin na walang malay si Minju sa kama, labis siyang natakot. Maingat niya itong niyugyog para magising ngunit walang naging tugon. Hindi napigilan ni Song Jin na umiyak ng malakas. Tinawag niya ng buong lakas ang pangalan ni Minju. Marahil ay narinig yun ni Minju kaya unti-unti siyang nagising. Sa huli, napagpasyahan ni Song Jin na sabihin kay Minju na umalis na sa mundo, dahil ayaw niyang tuluyang mawala ang taong mahal niya. Ngunit nasasaktan din si Minju sa pag-iisa sa kabilang mundo. Kung mamimiss niya si Song Jin, ano ang dapat niyang gawin? Sinabi ni Song Jin na maaari niyang dalhin ang kanilang mga litrato at tignan ito sa tuwing mamimiss niya siya. Makikinig din siya sa mga kantang inawit ni Minju. Palaging aalalahanan ni Song Jin si Minju, at sinabi niyang ganoon din ang dapat gawin ni Minju. Sa huling linggo bago umalis si Minju, magkasama nilang ginugol ang mga araw ng payapa. Marami silang ginawa ng magkasama. Ngunit isang araw, biglang nailipat si Minju sa gitna ng kalsada. Umupo siya sa isang upuan sa parke, nanginginig sa lamig. Mabilis na dinalhan siya ni Sihan ng tuwalya at coat. Labis na nalungkot si Sihan nang marinig na malapit nang umalis si Minju. Doon mismo sila unang nagkita. Noong taong yon, iniligtas ni Minju si Sihan. Nakiusap si Sihan na makipagkamay muli sa kanya. Hindi niya kayang makita si Minju na umaalis sa harap ng kanyang mga mata. Maaaring natawa si Minju nang marinig yon. Ngunit para talaga itong pakiramdam ng isang magulang na nagpapalam sa anak. Sa loob ng 30 taon, naging magkaibigan sila. Hindi lamang bilang mabuting kaibigan na magkasamang dumaan sa hirap,
kundi naging parang ama rin si Sihan na palaging nasa tabi ni Minju. Sinabi ni Minju kay Sihan na mas mabuting magpaalam na sila ng maaga. Dahil kapag dumating ang oras ng kanyang pagkawala, baka hindi na sila magkaroon ng pagkakataon na magpaalam. Sa sandaling yon, tahimik na umiyak si Sihan. Hindi rin nakapagpigil si Minju. Namula ang kanyang mga mata. Pag-uwi niya, nadatnan niyang puno ng kandila at mga sariwang bulaklak ang bahay. Sinabi ni Songjin na ikakasal sila ngayong araw. Inabot niya ang isang USB kay Minju at sinabing, sa tuwing mamimiss niya siya, buksan niya yun at panoorin. Tinitigan niya si Minju ng puno ng pag-ibig ang mga mata. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang damdamin. Totoong mahal niya ito. Bagaman mas mahaba ang buhay ni Minju kaysa sa kanya, maaaring makalimutan siya nito balang araw. Ngunit umaasa si Songjin na maaalala ni Minju na minahal niya ito ng buong puso. Hindi alam ni Songjin na maraming beses nang pinahinto ni Minju ang oras, para lamang masabi ang salitang, mahal kita. Ngayon, hindi na niya kailangang ihinto ang oras. Matapang na sinabi ni Minju ang, mahal kita, sa harap ni Songjin. Sa USB, may video ni Songjin habang sumasayaw. Sa video, umiyak siyang nag-propose kay Minju, tinanong kung papakasalan siya. Ngunit nang makita ni Minju na nagiging malinaw at naglalaho ang kanyang mga kamay, alam niyang malapit na ang sandali ng paghihiwalay. Tinitigan niya si Songjin na taimtim na nananalangin. Ramdam ang mabigat na damdamin sa paligid. Ngunit hindi magawang magpaalam ni Minju. Matagal na niyang inihanda ang sarili, ngunit sa huli, ang pamamaalam niya ay naging paalala. Sinabi ni Minju na malamig ang panahon. Pinayuhan niya si Songjin na huwag magsuot ng manipis na damit, huwag magkasakit, huwag magbasa ng masasamang balita, huwag umawit ng mag-isa hanggang umiyak, at huwag kumain ng mag-isa. Pinigilan ni Songjin ang kanyang sakit at hindi naglakas loob na lumingon. Sinabi ni Minju na huwag niyang tignan ang kalangitan tuwing gabi at hulaan kung nasaan siya. Sapagkat araw-araw, si Minju ang titingin sa mundo kung saan naninirahan si Songjin. Nang tuluyang lumingon si Songjin, nawala na si Minju. Tanging mga alaala na lamang ang naiwan. Kahit umiyak si Songjin hanggang pamamaos, hindi na niya muling makikita ang taong minahal niya. Mula nang umalis si Minju, para bang nawala ang kanyang kaluluwa. Laging lumilitaw ang imahe ni Minju sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang tinitignan ang mga larawan nilang magkasama. Lubos na umaasa si Songjin na muling makita si Minju. Kahit kasama niya si Hui Qiang at ang kanyang pamilya, nanatili ang matinding kalungkutan. Isang araw, nadiskubre ni Songjin na muling nabuhay ang dating tuyong damo. Naramdaman niya ang kaunting ginhawa at lungkot. Ang namumulaklak na damo ay nakaugnay sa kapalaran ni Minju. Maingat itong hinaplos ni Songjin at nagsalita, umaasang maririnig ni Minju ang kanyang mga salita saan man ito naroroon. Pagkatapos, naglakad mag-isa si Songjin sa mga lugar na dati nilang pinuntahan. Naalala niya ang matatamis na sandaling magkasama sila. Umaasa siyang makakita ng mga bakas ni Minju sa mga lugar na iyon. Malinaw na naalala ni Songjin ang kanilang pangako. Plano nilang pumunta sa Seoul Tower para ipagdiwang ang ika-100 araw ng kanilang pag-ibig. Matagal siyang naghintay, hanggang sa may pamilyar na anyo na lumitaw sa kanyang harapan. Pamatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi nagtagal, naglaho si Minju. Hindi na niya malaman kung totoo yun o isang ilusyon lamang. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Nanatiling isang malaking bituin si Songjin, hinahangaan ng maraming tao. Isang araw habang siya ay nagsushooting, nakita niya muli ang anyo ni Minju sa gitna ng karamihan. Agad siyang naglakad papunta roon, ngunit sa isang iglap, nawala ito. Kahit 3 taon na ang lumipas, hindi nagbago ang pagmamahal ni Songjin kay Minju. Sa halip, lalo pa niya itong nami-miss. Ang bigat ng damdamin ay halos nakakahirap huminga. Inimbitahan si Songjin na dumalo sa isang aktibidad tungkol sa pelikula. Agaw pansin ang kanyang ganda. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng naroon. Ngunit bigla, huminto ang oras. Mula sa karamihan, lumabas si Minju. Inalis niya ang kanyang coat at isinuot yun kay Songjin. Hindi makapaniwala si Songjin sa kanyang nakikita. Labis siyang naantig at napaiyak. Niyakap niya si Minju ng mahigpit. Nagpalitan sila ng maalab na halik. Ngunit sa sandaling yon, tumigil ang espesyal na kakayahan. Laking gulat ng lahat nang makita silang naghahalikan. Mabilis na kinunan ng mga reporter ang matamis na tagpong yun. Ngunit hindi nagtagal, muling nawala si Minju sa paningin ng lahat. Sa pagkakataong ito, naniwala si Songjin na hindi na yun ilusyon. Totoo palang 3 taon na ang nakalipas mula nang makuha si Minju sa isang lugar na parang wormhole. Matapos siyang makabawi, palagi niyang sinusubukan ng paraan para makabalik sa mundo. Ngunit sa bawat paglitaw niya, napakaiksi lamang ng oras. Kaya't ang mga anyo na nakikita ni Songjin noon ay hindi guni-guni. Kahit hindi pa natatagpuan ni Minju ang paraan upang manatili ng tuluyan sa mundo, unti-unti namang humahaba ang kanyang pananatili. Minsan, magkasama silang nagbabasa ng libro, ngunit sa isang iglap, naglaho si Minju. Sa pagkakataong yon, hindi na nasaktan si Songjin dahil alam niyang babalik din si Minju. O marahil, nasa malayong langit siya at patuloy na nakatingin sa kanya.
Bagaman hindi sila magkasama sa iisang mundo, ang kanilang puso at isipan ay laging nakaugnay. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Magkita-kita tayong muli sa susunod na mga video. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.